Ngayon, ang gagawin natin, magte-testing na tayo. Kasi kanina, di ba, tinesting natin yung isang cellphone, sinaksak natin dun sa existing charging niya, walang nakalagay na quick charge. Ibig sabihin, normal charging lang siya kasi 2.1 ampere lang. Ngayon, titestingin na natin yung cellphone natin. Kuha tayo ng cellphone, tapos saksak na natin dito. Okay, so wala pa siyang power ngayon. Bali, turn on natin yung ating ignition. Ayan. Nakita nyo, may nakalagay na siya na quick charge. Ito, ipapakita ko sa inyo yung kaibahan ng charging nitong stock charger ng motor natin, ADB 160, compare dito sa external charger natin na quick charge. Ito kasing stock natin ay 2.1 ampere lang. Ito ay 3.0. Ngayon, dahil nga i-upgrade natin yung charger na to, ito, sample lang naman, ipapakita ko sa inyo yung kinaibahan niya. Tingnan nyo. Ito, ang gamit natin ay stock charger ng motor natin. Tingnan natin kung ano yung rating. Ay, on natin yung ignition. Teka, on ko lang yung ignition para makita nyo. Ayan. Wala siyang nakalagay na quick charge dyan. Mapapansin nyo, normal charging lang yan. Diba? So, normal charging lang yan, ibig sabihin, mabagal siya. Ang gagawin naman natin ngayon, kukunin natin tong cable natin dito. Ililipat natin dito sa quick charge natin. Ayan, nakasaksak na. Kung mapapansin nyo, ayan, may nakalagay na siyang quick charge. Ibig sabihin, mas mabilis na yung pag-charge niya. Tapos, mas malakas na rin. Ito kasi mga bagong cellphone natin. For example, itong Xiaomi Mi 13T. Ano na yan, equipped na yan ng mga fast charging. Capable na sila mag-charge ng mas mabilis. Ngayon, ang target natin, yung upgrade na gagawin natin, itong part na to, itong charger na to, papalitan natin yan ng bago na mas malakas mag-charge, kagaya nito. So, bali dito sa motor natin, dalawa na yung magiging fast charger natin. Isa dito sa handlebar natin, tapos isa dito sa may pocket natin. Sa mga gusto mag-upgrade, ito, sundan nyo na lang yung video na to, tapusin nyo para maintindihan ninyo. Nabaklas na natin yung kahanang motor natin. Itong side lang muna yung tinanggal natin. I-check natin kung kaya nating ma-access yung charger dito. Kung kaya natin tanggalin, tsaka kaya natin ikabit, tapos kaya nating wiringan yung motor natin or yung charger natin na ito lang yung bubuksan. Susubukan natin. I-update ko kayo mamaya kung okay naman to. Pag hindi okay, tatanggalin pa rin natin tong part na to. Tapos syempre, bago natin matanggal to, tatanggalin din natin yung kabilang part dito. Sa ngayon, check muna natin kung kaya, tapos pag okay naman, proceed na tayo sa project natin. Ulitin ko, ang project natin dito sa motor natin ay papalitan natin yung built-in or existing charger nya, which is yung 2.1 ampere. Papalitan natin ng 3.0 para mabilis yung mga charging ng cellphone natin. Okay? Same concept lang ng charger na to, yung ilalagay natin dito sa loob ng ating packet. Okay? So, abang-abangan nyo na lang namaya kapag okay na tong project natin. Okay, update tayo dito sa charger natin. Almost tanggal ko na yung existing charging na dito. Ito, gumagalaw na siya. Ayan, hindi nyo lang masyado nakikita kasi madilim yan. Ayan, yung gumagalaw na yan. Natanggal na natin. Okay. Ito yung existing charger ng motor natin, ADB 160. Kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina, ang capacity niya ay 2.1 ampere lang. Ngayon, ang diskarte nito para matanggal natin to, may mga lock kasi siya dito sa gilid. Yung mga lock na yan, kailangan natin i-press yan para matanggal natin. Ngayon dito kasi sa case natin, di na kasi natin tinanggal tong kaha natin. So bali, gumamit na lang tayo ng ibang way. Ito for example, meron tayo dito iba't ibang klaseng panundot. Meron tayong matulis, meron tayong hook, meron tayong parang flat screw na manipis yung dulo. Para yun yung mga ginagamit natin panunggit. Ulitin ko, yung mga part na yan, yan yung mga lock kasi yan. Yan yung mga lock niya. Pag pinasok natin siya ulit, maglalak na ulit siya kasi para siyang para siyang spring type na plastic. Pag tinulak natin, pabalik, maglalak na ulit siya. So kailangan natin ulit siyang i-press para mahugot natin dito sa loob. Ulitin ko, ang hugot nito ay dito sa loob. Pag ganito. Pag ganyan. Ipipress natin yung mga lock niya dito sa labas. Hugutin natin dito sa loob.
Okay? Ang itsura nito, ganito na. Butas na siya. Diba? Butas na yan, pwede na natin lagyan ng bagong charger. Ito, ipapakita ko sa inyo yung ilalagay natin. Ito, ipapakita ko sa inyo yung bagong charger na ikakabit natin, yung 3.0. Ulitin ko, ito yung existing natin or yung stock charger natin, 2.1 ampere. Tapos meron siyang single slot ng USB. Ito yun, ito yung tinanggal natin. Ito yung tinanggal natin kanina. Ngayon, ito naman yung ilalagay natin ngayon sa motor natin. Meron siyang dalawang slot, 3 ampere yung kanyang capacity. Tapos meron din siya ditong on-off na naka-sensor type na rin. Hindi ko na kinuha yung merong voltmeter kasi may voltmeter naman tayo sa panel. At the same time, useless na rin naman yun kasi nasa loob to ng packet. Hindi natin makikita. Ito yung ilalagay natin. Ngayon, meron pa tayo ditong isang klase. Ito naman. Ito, kung alam nyo yung ADB 150, yung kanyang charger ay ganito. Naka-dongle type siya. Kung gusto nyo ganito, pwede rin naman kasi same diameter lang naman yan. Ang disadvantage nito, nabubunot-bunot yung kanyang dongle. Ang advantage, flexible tayo sa charger na ilalagay natin. Pwede pang mas mataas sa 3.0 or mas malakas pa na charger. Ito yun. Sa ADB 150 kasi nakaganito siya, naka-slot. Pwede rin kayo maglagay ng ibang klaseng device kagaya nung ano ba tawag doon, yung inflator, tire inflator, tapos yung inflator nung mga bed, airbed pag nagka-camping kayo. Ayan, pwede nyo isaksak dyan kasi sobrang flexible ng ganitong charger. Ito, pang ano lang talaga to, pang cellphone lang talaga. Cellphone, power bank, ayan yung mga kaya niyang i-charge. Dito, gets nyo naman siguro yung sinasabi ko kasi alam nyo naman yung ibang klaseng ano natin, yung ibang klaseng device natin. May nakikita tayo mga device na inflator na kailangan yung sinasaksak sa ganito. Yung sa mga sasakyan dati, yung mga sinaunang sasakyan na ganito pa rin yung charger nila. Okay, so naipakita ko na sa inyo yung mga possible na ikakabit natin. Pero sa ngayon, ito yung ilalagay natin. Tingnan natin to. Ang paglalagay nga pala na ito, syempre, yung diameter kasi nung butas, tsaka ito, saktong-sakto na yan. Pero, meron siyang sariling lock na kasama dun sa charger. Bali, ang gagawin natin, tatanggalin lang natin dito. Pagkapasok natin sa butas, saka natin ilalagay yung parang nut niya sa likod. Ito, ipapakita ko na lang after natin maikabit kasi wala akong tagahawak ng cellphone, kaya tsaga-tsaga lang tayo sa ganito. Bago pala natin ikabit, lagyan na natin ng terminal to o kaya ihinangan na natin. Pero ang gagawin natin dito ay terminal na lang para madaling matanggal, madaling i-access, tapos madaling palitan. Okay? Lalagyan ko muna ng terminal, tsaka wire, tapos kabit na natin. Okay na, nalagyan na natin ng wire, tapos nalagyan na rin natin ng terminal. Okay na to, isasalpak na natin siya dun sa motor natin. Last update tayo dito sa ating latest upgrade dito sa motor natin, ADB 160. Nalagyan na natin ng wiring, nalagyan na natin ng power. Yung power na pinagkuhanan natin, dito na tayo kumuha sa existing charger natin. Ito, yung ating external charger dito, yung wire na pinagkuhanan natin yan, which is ito, yung socket natin, yun na rin tayo kumuha para masupplyan yung bagong charger natin dito sa loob. Sa mga wala pang existing na ganito, pwede tayong kumuha dito sa existing wire nya. Ito, yung socket na to, pwede tayo mag-tap dyan or putulin natin yung wire na yan kung gusto nyo, choice nyo naman yun. Pero hindi natin siya magagawa ng maayos kung hindi natin tatanggalin tong cover na to. Gawa ng medyo maiksi yung wire, hindi natin mabatak, hindi natin mahila palabas dito para makapag-wiring tayo. Unlike dito sa existing wire natin, ayan, okay naman siya, nakapag-access naman tayo na maayos, kaya nakakuha tayo ng maayos na power source. So ito, naka color coding naman yan, kaya ayos na yung pagkakakonect natin. Ngayon ang gagawin natin, magte-testing na tayo. Kasi kanina, 'di ba, tinesting natin yung isang cellphone. Sinaksak natin.
dun sa existing charging niya, walang nakalagay na quick charge. Ibig sabihin normal charging lang siya kasi 2.1 ampere lang. Ngayon eto, titestingin na natin yung cellphone natin. Kuha tayo ng cellphone, tapos saksak na natin dito. Okay, so wala pa siyang power ngayon. Bali, turn on natin yung ating ignition. Ayan. Nakita nyo may nakalagay na siya na quick charge. Kanina, kung mapapansin nyo dun sa stock charger natin or dun sa existing charger ng motor natin, hindi nag-a-appear yung ganito, yung quick charge na yan. Ulitin natin. Patayin ko ulit yung ignition. Patay. Tapos on natin ulit. I-on natin ulit yung ating ignition para meron kayong idea. Oh, di ba? Ayan, okay na. Working na yung project natin. 3.0 fast charger dito sa motor natin. Ito, may cover din to. Tapos, syempre meron din siyang LED light na maliit. Ayan, kulay blue. Kulay blue yung dumating. Di ko alam kung ito yung na-order ko or meron pa akong ibang order. Pero okay na rin yan. Ilaw lang naman yan. Ngayon, ang isang features nito ay yung kanyang switch. Ayan yung top touch dito na switch. Pag ginawa ka natin siya, mamamatay. Pag hinawakan natin ulit, mag-on na siya. Meron pa rin siyang on-off. Pero iwanan na lang natin ng nakabukas yan kasi para hindi na tayo pindot ng pindot. Okay? So maraming salamat. Sa mga gusto magpakabit niyan, PM lang kayo dito sa JR Motoworks para makabitan natin or ma-upgrade natin yung mga charger ninyo dito sa ADB 160. Thank you very much. Jeff Rocks out.